So yun mga kabataan, panibagong reaction tayo, panibagong vlog natin dito kay Naoya Inoue at kay Casimero. So yun nga po mga kabataan, at nag-post nga po si Cuadro Alas ng, sa Cuadro Alas is my boy, na pagkatapos ng birthday niya ay tatrabahoy niya itong si Naoya Inoue. So yun mga kabataan, yan tang hinihintay po natin, yung mapipintong laban niya ni Casimero at Naoya Inoue. Isa po ito talagang mega fight po talaga ito. Ito po ang inaabangan ng mga taga-Japan at saka dito sa Pilipinas, mga Pilipino. Kagaya nating mga vlogger na yan, inaabangan natin yan, mga pas ni Casimero. Sa palagay niyo mga kabatang, matutuloy ang labang Casimero at Naoya Inoue? So kung pagbabasihan po natin, kung padamayan din lang po ng mga belt, yung kay Naoya Inoue at kay Casimero, ang kay Naoya Inoue po naman ay apat, yung hawak po niya, yung undisputed po nga po siya sa 122 pounds, hawak po niya ay IBF, WBC, WBA at WBO. Yung WBO po yan, dati kay Casimero, yung po inakuha kay Butler. Dahil nga hindi pa nagkatuloy ng laban ni Butler at saka si Casimero, dahil nga pa controversial, nagsuna nga po si Casimero, hindi pumayag ang kapo ni Butler, pinaklasan po si Casimero ng WBO belt, kaya napupunta po kay Butler. At nilabanan po naman ito ni Butler, itong si Naoya Inoue, na knockout nga po ito si Butler, nakuha po ni Naoya Inoue yung belt na WBO. So yung pagbabasihan po naman natin, yung belt ni Casimero, yan po sa IBF din po yan, mga belt niya, sa weight po yan ay 108, 112 at saka 118. Yan po, 118 weights po yan. At sana nga po yung sa WBO, the 3 World Division Champion nga po yan si Casimero. Sana po division, napaklasan nga po ng WBO. So kung pagbabasihan po natin, yung record naman nila, ay talagang napakaganda ng record naman ni Naoya Inoue. 29 wins at saka 26 knockouts, walang talo. Pero ang natalo po naman niya ay yung kagaya na Fulton, Nere, Kim Yoo-jong, Butler, yung apat na yan. Tingnan nyo naman kung malalakas yan. Cherry picker pa yung pahuli, si Kim Yoo-jong. At ito po namang natalo naman ni ito pong manakalaban ni Casimero, Nutumba, Akaho, Ugone at saka yung last, Saul Sanchez. Kumbaga mga kabatang, yung ipinain po si Casimero dito sa malalakas na Japanese, kagaya po ni Akaho. Malalakas po yan si Akaho yan. At saka po si Ugone. Parang ipinain po si Casimero diyan kay Akaho at kay Ugone. Yan ang malalakas dyan sa Japan. Pero hindi umubra po kay Casimero yung si Akaho. Nung masama na lasa, napagtabaan na sa mukha, masakit na talaga itong mga pangaulo. Nung nagkuhan ang referee na masakit ang ulo, umayaw na masakit ang ulo pero masakit ang panga. Inamin naman ni Akaho na talagang siya italo doon. Talo talaga siya. At yung kuwan nga po, si Ugone, umayaw din niya, gawa ng nahirapan di Casimero. Talagang mananakaut talaga sila dyan pag hindi umayaw yung mga nakalabang niya sa Japan, si Akaho, si Ugone. Si Ugone umayaw na kasi nga may dugo dito sa ulo, tumulo. Hindi naman po nadali yun ni Casimero Hindi naman po naman yung headbutt. Di dumugo po din yung ulo, umayaw na. Kasi nga hindi kaya si Casimero. Papanood nyo po yung laban ni Naoya Inoue at saka si Donaire. Tingnan nyo ang mukha ni Donaire, ni Naoya Inoue. May dugo po dito sa mukha pero hindi umayaw. Natalo pa si Donaire, na knockout pa. Yan ang kanyan. Kung pagbabasihan yung mga belt, tingnan yung mga belt niyan sa dami ni Casimerong belt. Tapos si Naoya Inoue. So kung kumparahin natin yung experience ng dalawa, 34 wins tapos 21 wins ang laban, marami pagkakaiba. Pero 23 knockout si Casimero, tapos si Naoya Inoue 26 knockout. Yun ang makaiba. Yung sa experience at labanan makaiba yan. Pero si Naoya Inoue wala pang nakakalabang mas matangkad sa kanya. Si Casimero talagang may nakalaban niya na matangkad. Malalaki ang nakakalaban niya. Pero pinapatumba niya. Kaya nga yan po nga ipinain niya yan sa Japan na si Akaho, si Ugone, na baka gusto nilang matalo si Casimero, hindi naman kayang gawin. Hindi kayang gawin na ipatumba. Tapos ngayon pa, sa last na laban si Saul Sanchez, mga kabatang. Akala nila matatalo si Casimero dyan kay Saul Sanchez.
Kaya kasi nga po si Saul Sanchez, the best po yan. Ang tawag po yung the best, yung basta nalaang kwan. Malakas po yan, 28 po ang wins niyan eh. Percentage po niyan, marami din po na-out yan. So, parang ipinayan po sa kanya, at para makalaban niya si Naoya Inoue, o ngayon, nag-overweight po si Casimero, ay nakuha naman niya ang timbang bago maglaban. Natuloy. Pero knockout si Saul Sanchez, ibinanan po naman ng GBC yung si Casimero. Pero wala pong problema din. Kasi nga po, tingnan niyo po si Nere. Lifetime ban po si Nere. Nakalaban din po ni Naoya Inoue. Pag may pera ang pag-uusapan, madali pong ikasa yung Casimero at saka yung Naoya Inoue. Tingnan niyo po, yung knockouts po niyan, hindi nyo po babasihan sa knockouts. Ang knockouts nga po ni Naoya Inoue, 26 knockouts. Si Casimero, 23 knockouts. Tingnan nyo po si Manny Pacquiao. 62 wins po yan. 8 ang 8 ang talo. Tsaka 2 draw. Oh. Ang lalaki ng pinatumba ni Manny Pacquiao. Kaya hindi po pinagbabasihan niya yung talo. Yung napatumba niya. Kung gaano kalalakas ang pinatumba sa lalaking tao ng pinatumba ni Manny Pacquiao. Kagaya din po ni Casimero, malalaking tao din po pinatumba niyan. Si Naoya Inoue, wala pa nakikitang mga kalaban na malaki sa kanya. Puro takatamtama lang ang tangkad, kasing tangkad lang niya mga kabatang. Inom tayo ng kape. So, kitang-kita niyo naman mga kabatang kung ano ang experience ni Casimero at experience ni Naoya Inoue. So kung matuloy po talaga ito mga kabatang na isang mega fight talaga ito ang hinihintay natin, mega fight. Pagkakaalong ko mga batang yan ay malaking bagay din yan mga kabatang na hindi muna siya pinaglalaban. Kasi pag pinaglaban niya, malaking impact ng pera sa pay-per-view. At yan kasi ang inaantay ng sa Japan at saka sa Pilipinas, sa World Boxing Organization. Yan ang inaabangan. Kung maglalaban talaga dyan, malaking kikitain pera. Kagaya po yan ni Manny Pacquiao at saka Mayweather. Yung kalakasan po ni Mayweather, yung kalakasan ni Manny Pacquiao, hindi po nilalaban ni Mayweather si Manny Pacquiao. Undisputed po doon si Mayweather diyan welterweight po mga yan super welterweight ganyan. Undisputed po yan. So, kung talagang gustong paglabanin yan yung sa World Organizing Boxing na yan, biglang boom, talagang ang laki ng kinita dyan ni Manny Pacquiao. Billion po ang kinita ni Manny Pacquiao dyan, pati po si Mayweather. So kung itutulot po yan kay Naoya Inoue at saka kay Casimero, talagang mega fight po yan, yung labanang yan. Yan ang hinihintay kasi hindi na matuloy. Para matapos na, paglabanin na yung dalawa, para malaman talaga kung sinong malakas talaga sa dalawa. Yun ang dapat pagtuunan ng pasin yan sa organisasyon ng WBO yan. Kailangan paglabanin ng dalawa. Kasi malaking kikitain yan mga kabatang, malaking kikitain na sa pag natuloy ang laban ni Casimero. Talagang si Casimero pwede din diyang mag-retire sa boxing pag nakalaban talaga si Naoya Inoue. Kaya tinatrabaho talaga yan ni Casimero na makalaban niya si Naoya Inoue. Yun yung sinabi nga niya, tatrabahin din niya pagkatapos ng birthday niya. 36 years old na si Casimero. Kaya gusto niyang trabahuhin talaga si Naoya Inoue. Kung gusto niyang makalaban talaga na si Naoya Inoue. So yun mga kabatang, sa tingin niyo matutuloy pa ba yung laban ni Naoya Inoue at Casimero? Sa akin mga batang, matutuloy talaga yan. Kaya maghintay lang tayo mga Pilipino at saka yung mga fans boxing ni Casimero. Talagang mega fight po itong laban na ito. Talagang napipinto po itong mega fight. So comment lang below mga batang sa kung matuloy ang laban ni Casimero at Naoya Inoue. Yun.